Welcome to Maestro Mo YouTube channel. Ang asignatura natin ngayon ay Filipino para sa ikalawang baitang. Tayo na ay nasa quarter 4, week 3. Ikatlong aralin. Pagbibigay kahulugan sa mga salita. Inaasahan. Nabibigyang kahulugan ang mga salita sa pamamagitan ng pagbibigay ng kasing kahulugan at kasalungat, sitwasyong pinagamitan ng salita o context clues, pagbibigay ng halimbawa at paggamit ng formal na definisyon ng salita. Bago tayo magpatuloy, sagutan muna ang paunang pagsubok. Panuto. Piliin ang letra ng angkop na kasing kahulugan ng salitang may salungguhit. Sagutan ang baliktanaw. Piliin ang angkop na pandiwa na bubuo sa pangungusap. Alam kong nakahanda ka na para sa ating bagong aralin. Basahin ang kwentong inihanda para sa iyo na mayroong pamagat na
ang hardin ni nanay. Mula sa kwentong iyong binasa, may mga malalim na salita ka bang hindi naunawaan? Ngayon ay sagutin ang sumusunod na tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. Narito ang mga salita mula sa kwento. Ang mga salita na nasa hanay A ay magkasing kahulugan at ang mga salita na nasa hanay B ay magkasalungat. Tingnan ang hanay A. Narito ang mga salitang magkasing kahulugan. Sari-sari, iba-iba. Hardin, halamanan. Malulusog, mataba. Mahalimuyak, mabango. Tingnan naman ang hanay B. Narito ang mga salitang magkasalungat. Mahal, mura. Masaya, malungkot. Malusog, payat. Mabango, mabaho. Iba pang halimbawa, kasing kahulugan. Sari-saring halaman ang nasa hardin ni nanay. Iba-iba din ang mga kulay ng bulaklak. Ang nakasalungguhit na salita ay sari-saring. Ano ang ibig sabihin nito? Maaari nating malaman ang kahulugan nito sa pamamagitan ng iba pang mga salita na ginamit sa pangungusap. Ano ang isa pang salita na kaparehas ang kahulugan sa sari-sari? Magaling. Iba-iba. Ang sari-sari at iba-iba ay magkasing kahulugan. Narito naman ang mga salitang magkasalungat. Ang mga orchids ay mahal ang presyo, ngunit ang mga santan ay mas mura naman. Tingnan ang dalawang salitang may salungguhit. Ang salitang mahal at mura ay magkasalungat. Magkasalungat ang kanilang kahulugan. May iba pang mga salita na malalalim ang kahulugan nito, ngunit makatutulong ang mga nakapaligid na mga salita o tinatawag na context clues upang matukoy ang kahulugan. Pag-aralan ang gamit ng salitang katuwang sa ibaba. Isa ako sa katuwang ni nanay sa paghahalaman na tumutulong sa pangangalaga sa hardin. Ano-ano ang mga salitang makapagbibigay kahulugan sa salitang nakasalungguhit? Tama ka.
Ito ay tumutulong sa pangangalaga sa hardin. Ibig sabihin nito ay katuwang. Ating basahin, mahalimuyak, katulad ng sampagita, rosas at iba pang bulaklak na may mabagong amoy tuwing namumulaklak ang mga ito. Upang maunawaan ang kahulugan ng salitang mahalimuyak, gumamit ng paghahalimbawa. Mga pangalan ng ibang bulaklak na tumutulong upang makuha ang kahulugan ng salita. Ang ibig sabihin ng mahalimuyak ay mabango, mabangong amoy. Ngayon ay subukan ang iyong galing sa pamamagitan ng pagsagot ng mga gawain. Unang gawain. Suriin ang kahulugan ng salitang may salungguhit upang mabuo ang pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot. Ikalawang gawain. Lagyan ng check ang bawat bilang kung ang pares ng salita ay magkasing kahulugan at X naman kung ito ay magkasalungat. Ikatlong gawain. Ibigay ang kasing kahulugan at kasalungat ng mga salita. Tandaan, maraming paraan upang mabigyang kahulugan ang mga malalim o hindi pamilyar na salita. Maaaring magawa ito sa pagbibigay ng kasing kahulugan o kasalungat. Magkasing kahulugan ang dalawang salita kung magkapareho ang kanilang kahulugan. Samantala, magkasalungat naman ang mga salita kung ang kanilang kahulugan ay magkaiba.
Makatutulong ng malaki ang pinagamitan ng salita o context clues sapagkat tumutulong ang mga nakapalibot na salita sa pangungusap upang maunawaan ang kahulugan nito. Ang pagbibigay ng halimbawa rin ay isang mabisang paraan para tukuyin ang kahulugan ng isang salita. Samantala, ang definisyon ay ang paggamit ng formal na salita na karaniwang makikita sa mga diksyonaryo para mabigyang kahulugan ang isang mahirap na salita. Sagutan ang pag-alam sa natutuhan. Pagtugmain ang mga salitang may salungguhit sa column A sa kahulugan nito sa column B. Isulat ang letra ng tamang sagot. Sagutan ang pangwakas na pagsusulit. Kopyahin ang salita na kasing kahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap. Sagutan ang pagninilay. Magtala ng 3 salita na natutuhan mo sa iba pang asignatura tulad ng Araling Panlipunan, MAPE at ESE. Ibigay ang kahulugan nito. Binabati kita sa iyong mga natutuhan. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video. Hanggang sa muli. Paalam!